Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Tila nasampal nga ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo, lalong-lalo na ang mga loyalistang magpasa hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at ginawang final ng Korte Suprema ang desisyon upang hindi nabuksang muli ang mga kasong isinampa laban sa dating Pangulong Duterte. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tiniyak mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma nito na ang dismissal on human right petition laban kay dating Pangulong Duterte ay hindi na maaaring buksan pa matapos ngang ibasura ng 4th Division of Court of Appeals ang mga petisyong inihaid laban sa dating Pangulo patungkol sa umano'y pagkasawi ng ilang mga aktivista. Ayon pa mismo sa naturang desisyon ng Supreme Court ay tapos na at hindi na maaaring buksan pa ang mga kasong ito dahil bukod sa nakalagay na aniya ang desisyong ito sa Supreme Court books ng 4th Division ay may mga datos na rin na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa umano ng mga grupong nagsampa ng kaso laban kay Duterte na i-revert pang muli ang naturang desisyon ng Korte Suprema subalit hindi na ito pinahintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na aniya ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong sumasambulat na iskandalo ng pagkalugmok ng trust rating and credibility ni Ginoong Marcos Jr. sa last quarter survey na ginawa po ng Social Weather Station or SWS. Mantakin ninyo, hindi pa natatapos ni Marcos Jr. ang halos kalagitnaan ng kanyang termino bilang presidente in his 6-year term na election noong 2022, lugmok po sa -3 ang kanyang trust and approval rating. Ang pinag-uusapan po natin pag sinabing trust rating, ito po yung pagtitiwala ng taong bayan na kaya pa niyang mamuno at tama ang kanyang pamumuno sa ating gobyerno at sa buong Republika ng Pilipinas. At kapag sinabi pong trust and then ang isa is ang kanyang approval rating, kung sumasang-ayon pa ba? Pag sinabing approval rating, sumasang-ayon pa ba ang taong bayan na manatili siya bilang presidente sa ating bansa? Yan po ang ibig sabihin. Ulitin ko lang, ang trust rating, pagtitiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan na kaya pa at matuwid pa ang pagiging presidente ng isang Bongbong Marcos Jr. Ang approval rating, tumutumbok po ito sa pagpayag o pagsang-ayon ng taong bayan kung kailangan pang manatili at pwede pang manatili si Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Kung hindi mo pa natatapos ang termino mo, -3 ang rating sa iyo, ibig sabihin po below 0. No? Wala nang pagtitiwala, wala pang pagsang-ayon ang mga mamamayan. Yan po ang bibigyan natin ng paghihimay-himay at pananaw. Bakit ganito kalubha ang pagkalugmok ng pagtitiwala at pagsang-ayon ng mga mamamayang Pilipino na manatili pa bilang presidente ng Pilipinas si Marcos Jr. Una, napakalaki po ng iskandalo na kanyang kinasasangkutan at walang naniniwala na hindi siya ang mastermind. Siya talaga ang pinaniniwalaan ng mamamayan na pasimuno kung bakit nawala ang 1.4 trillion pesos mahigit sa flood control projects na dinurubo ni Marcos at nila Romualdez at ng kanilang mga tauhan at mga aliporis na mga politiko. Yan ay nangyari sa loob po ng 3 budget cycle, 2023, 2024, and 2025. Lahat ng ito pinirmahan ni Marcos Jr. Pinalusot, even ang sinasabi na mayroong 470 billion pesos na didiskubre na mga insertions ng mga kongresista at ito ay hindi dapat pinalusot sapagkat wala ito sa National Expenditures Program, pinirmahan pa rin niya. Nagveto lang siya o pinagbawal niya o pinigilan niya ang 29 billion pesos. Pero mahigit 440 billion pesos po ang kanyang pinayagan na maging insertions o maging pork barrel para durubuhin at nakawin.
ng mga politikong kasabwat at kaalyado niya. So sino ang mastermind therefore kung ganyan po ang nangyari? Walang iba si Marcos sapagkat pinalusot, pinirmahan at ginawang batas. Ginawa nilang General Appropriations Act of 2025. Sa 2023 and 2024 budget, mahigit po 700 billion pesos ang kanilang unprogrammed appropriations. Pag sinabi pong unprogrammed appropriations, ito ay nangangahulugan na wala pang pondo, hahanapan pa ng pondo. Mula sa pangungutang, mula sa mga bagong buwis na ipapataw sa mamamayan, at mula po doon sa savings ng mga government-owned and controlled corporations, kagaya po ng nangyari sa PhilHealth, na nadiskubre ng Korte Suprema, it was indeed illegal, it was criminal on the part of Marcos Jr. and Ralph Recto na kanyang dating finance secretary at ang Kulokoy na promote pa bilang executive secretary nito ni Marcos. Sabi ng Korte Suprema, bawal, illegal, walang batayan sa batas, dapat ibalik ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Yan, malinaw na ang mga issue na ito ay hindi maitatanggi at mahirap idiskarte ni Aling Claire Marites Castro, ang tagapagtahol ni Marcos Jr. na kaya pa niyang palusutan, kaya niyang bilog-bilugan ng pagsisinungaling at paghahabi-habi ng kung ano-anong diskarte sa propaganda dyan sa loob ng Malacanang. No amount of propaganda and public relations or PR operations will prevent the people from believing na ang pasimuno ng malawakang panunumbalik ng pangungurakot at malalim na paglubha pa ng korupsyon sa pundo ng gobyerno, ang pasimuno itong magpinsan. Si Marcos Jr., si Martin Romualdez, itong mga kagaya nila Saldico, nila Yusek Cabral, at iba pang mga alipuris nila sa loob ng Kongreso, mga secondary players po ito. Of course, nakinabang sila, pero ang principal and mastermind, si Marcos at sila Romualdez. Pangatlo na punto, ito pong pagsambulat ng iskandalo na itinuro siya ng kanyang kapatid, na siya ay chronic drug abuse. Operator ng droga sa loob ng Malacanang, nagdudurog, at malawakan at matagalang nag-abuse ng droga at kaya apektado pati ang kanyang mental disposition, ang kanyang mental health, at kaya nga ayaw niya magpa-hair follicle test dahil mabubuko at talaga namang makikita ang residual effect ng droga na illegal o yung mga pagdudurog niya sa illegal na droga sa matagal na panahon. Ito po ay tumimo sa pag-iisip ng mamamayan. Bagamat hindi nila sinasabi yan openly in public, but the public belief that no longer a perception that Marcos Jr. remains to be a drug addict president. So nakakahiya, nakakaiskandalo po yan, lalo pa na ang nagbubulgar at nagbubunyag ng kanilang mga sikreto kung paano na-involve si Marcos sa illegal na droga, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ay mismong kapatid niya, isang senadora at isang kinikilalang political figure and political head sa pamilya nila bago maging presidente si Marcos Jr. So that alone, with the magnitude of scandal involving illegal substance and illegal drugs abuse involving Marcos, ay nakapagpahina ng kanyang approval and trust rating sa hanay ng mga mamamayan. Mantakin mo -3. Nangangalahati pa lang siya halos sa kanyang termino. Pang-apat na punto, itong pagpapasabog ni Saldico ng kanilang mga sindikato na operations kung saan ibinunyag ni Saldico na hindi lamang si Ginoong Marcos po ang nasasangkot kung ang pag-uusapan ay pagsindikato sa pundo ng gobyerno. Ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos, ang kanilang mga anak, lalo na itong si Sandro Marcos, ay involved sa malawakang mga agricultural manipulation of imports sa bigas, sa mga poultry products, and even sa sugar o sa asukal. At pati na ang pangingialam sa sindikato na operations ng Bureau of Customs. At ito ay hindi po kinontra ng asawa ni Marcos at ng kanyang bayaw na si Martin Araneta. The projections of involvement ng buong pamilya ni Marcos sa cartel-like, parang isang malaking pamilyang cartel o mafia, ang ginagawa ng pamilya ni Ginoong Marcos ay nagpadagdag po sa pagkawala ng pagtitiwala at pagsang-ayon ng mga Pilipino na manatili pa si Marcos sa pagiging presidente. Yan po ang mga dahilan. At syempre, hindi po matatawaran na ang kanyang maruming laro at maniobra sa politika, ang kanilang demolition attack laban sa kay Vice President Sara Duterte, na ginagawa nila ang lahat ng pagtapon ng uri ng putik, intriga at mga malisyusong atake sa propaganda. Ginamit pa niya ang CPP, NPA, NDF na mga urban operatives kasama si Martin Romualdez. Nagbuo sila ng tactical alliance sa kinasusuklaman ng mayoriya ng mamamayang Pilipino at itinatakwil itong grupo ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, mga urban operatives. Ginamit nila, pinunduhan nila ito upang maging attack dogs o tagapag-atake
laban kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Yan, mga factors yan, ang kanyang lantarang pakikipagsabwatan sa mga nabubulok at oportunistang politiko ng dilawan pinklawan na tinatawag na mga political zombies sa grupo ni Lola Layla de Lima, sa grupo nila Sunny Trillanes, the Big Joke Trillanes, sa paggamit niya sa kay grupo ni Hontiveros, kay Boy Lamas na pinagtampuhan ng toothbrush. Itong mga personalidad na ito, nabisto ng taong bayan na itong pinupunduhan ni Marcos at nila Romualdez. At gamit pa nila ang mga pinagnanakaw na pera o pundo ng mamamayan, yung tinatawag na mga allocables at insertions para paandarin itong maruming laro nila sa politika. Ang lahat ng ito ay hindi po naitatago sa pag-unawa at obserbasyon ng mamamayan. Yan po ang tinatawag na the incontrovertible truth, hindi mas pasusubalian, hindi maitatanggi na katotohanan. Si Marcos ang pasimuno ng maruming laro ng mga suhulan at maniobra sa bulok na style nila sa impeachment diskarte laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pinakamalala na ikinagalit ng taong bayan kay Marcos, isa ito, no, maliban dito sa the crime of the century, itong 1.4 trillion pesos flood control na dinambong at dinurubo ng sindikato nila Marcos at Romualdez, ang malubhang pagtataksil at pagtatraidor ni Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang pagpapatapon, pagpapakulong ng iligal at walang humanitarian consideration na may edad na, may sakit na, matanda na itong si Pangulong Duterte, at kahit papaano ay tinulungan ng pamilya nila na makabalik sa politika at sila ay pinayagan na maipalibing ang kanilang ama na tinatawag na diktador at pasistang leader noon sa panahon ng martial law at pinagmulan ng pandarambong the greatest robbery sa gobyernong nangyari na hinigitan pa ng kanyang anak ngayon na si Junior Marcos. Ang kanilang ama ay ginawan po ng mabuti ni Pangulong Duterte sa kanyang gobyerno, ipinalibing sa libingan ng mga bayani. Kahit na it was a very controversial political decision at nagbunga yon ng maraming mga pagpoprotesta at pagsalungat kay Pangulong Duterte, pinanindigan ni former President Duterte yon. Subalit anong iginanti o isinukli ni Marcos Jr.? Buong kataksilan na siya ay gumamit ng ICC. Ang ICC or International Criminal Court ay bugos. Since March 2019, wala na po tayong anumang natitira pa na treaty obligation sa ICC. The status of ICC sa Pilipinas po, ito ay non-entity. Sapagkat lumabas na tayo sa ICC, hindi na po tayo sakop ng Rome Statute na siyang bumubuo sa ICC, and so therefore sa pagpapaliwanag na simple at payak, ang ICC ay bugos. In as far as Philippine authority, Philippine sovereignty and independence of our country, and our internal matters pertaining to questions of justice and legal procedures, wala na pong pakialam dapat ang ICC sa atin. Subalit anong ginawa ni Marcos Jr.? Kanya pong ipinadukot si Pangulong Duterte, ginamit niya ang mga bulldogs niya kagaya kay Nicolas Torre, at ang mga pulis at mga military ay kanyang walang hindi naniniwala na sinuhulan upang gamitin ang malakas na puwersa ng gobyerno at bitbitin si Pangulong Duterte ng sapilitan at ipatapon sa Netherlands at ipakulong ng hindi makatao at hanggang ngayon nakakulong pa doon sa bugos at parang sindikato na International Criminal Court. Ang kataksilan na ito, ang malagim na pagtatraidor ni Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte, who remains to be a very popular and very charismatic leader among the majority of the Filipino people, nakapag-contribute po ito, nakapagdagdag ito sa lubusang pagbagsak ng approval and trust rating ni Bongbong Marcos Jr. At ang pinakahuli na mga aspeto ng pagkakaroon ng lugmok na gobyerno niya ay ang pagbagsak ng kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. Sa ilalim ng 3 taon ni Ginoong Marcos, sumirit po ang ating utang sa halos 19 trillion pesos. Mula po sa halos 14.5 trillion lang yan nang umalis si Pangulong Duterte matapos ang kanyang termino, umabot po sa kulang-kulang 19 trillion pesos ang utang ng buong bansa, at hindi naman ito napakinabangan ng mga mamamayan. Di bali sa panahon ni Pangulong Duterte, ang build at ang mga infra projects niya, 90% na pakinabangan at halos very practical and very necessary. Kailangan, lalo na sa panahon ng mga pandemya, bumuelo ang build para mag-survive ang ekonomiya ng Pilipinas. Samantalang itong halos mahigit 4 na trilyong pisos na idinagdag na pag-uutang, pagkakautang ni Marcos sa mga mamamayang Pilipino, ang nakinabang nito mga flood control contractors, mga swapang at buaya na mga magnanakaw na kongresista
mga senador na tiwali, at of course si Marcos at sila Romualdez. Pagka ba naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador, kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Senado. Hindi po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi lamang talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit na. international ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang bisa yun. Nasa korte natin, nakilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, so natalaki natin, na naglabas na ng ruling ang Supreme Court o kung sa bagay nito, di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question yung nahuli. Oo. Wala pang maipakita yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Wala pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, teka muna. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Bigla mo isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen. Aimee, uulitin mo na naman yon. Samantala kung tutuntunin mo mismo yung mismo provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court eh. Kasi para masino mo kung talaga yung sinabi na yun ang taong yon. At kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase eh. Kailangan nating matingnan, matest. Kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Busawagi. Papayag ba tayo doon? Bendable. Depende kung sino kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Hindi tama yun. Doon mo makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. So, purbahan mong baluktutin ngayon. Mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatagang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court eh. At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. 60 billion yata yun. Billion. Tsaka PhilHealth. Oo, labag din sa charter Pagkatapos ng PhilHealth. yung PDIC, mas malaki yata yun. Malaki pa. At saka yung may iba palang mga ahensya ng gobyerno na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili silang charter, hiwalay sila. Kung baga, korporasyon sila. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta at huhugutin na kung may pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Kaya nga eh. Pwede ba yun, Superate? Palagay ko, hindi po pwede yun. Diba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury. Isusukli mo. Siyempre, hinugot mo eh. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Nga, walang bagong windfall. Diba? Dapat ganun eh. Hinugot din yan sa Land Bank at BBP. May narinig akong mga bangkeron, sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di wala, pera yung Maharlika, lalo ako na. Lumalaki sunog eh. Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao, di ba? 2 beses mo kinuha eh. Kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yun. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Mali yun. yun. Dahil naitanong ko nga yung tungkol sa Maharlika na yan eh.
tinanong ko, sapagkat 2 taon nang nakararaan, saan mo in-invest? Oo. Kumita na ba? Walang report eh. Oo. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, yung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa land bank sa DBP. Yun lang yun. Pero wala pang investment. Hindi pa Kailangan doon sa- ito eh. kung doon niya kinita lamang, kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka? Magkano yung sweldo nung CEO Mga ng opisyal, mga yes pa, laki na sweldo naman ngayon. yung CEO, 2 milyon isang buwan. Isipin nyo. 24 years, 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 milyon na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado doon? At kung balikan natin, yung mandato ng land bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong Yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nagdevelop? Nagdevelop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Nabanggit niyo yung Super Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala niyo sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwedeng yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity dun sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definition mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O di nalusutan na One at a naman. time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa malilit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So marami talagang problema yung Dynasty Bill, kahit gustong-gusto natin maisatupad. Ang realidad, ilan ba yung Dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata? Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami, Sa Senado, 4 ang magkakapatid. Opo. So, yun. 4 po, di ba? 4 na 4, pare. opo. So, Bilyar at Bilyar, Cayetano, Tulfo, at saka Estrada. oh, there we go. Ayun. Ako hindi ako naniniwala may papasa Makakalusot yan. kaya sa Kongreso? Hindi ako naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress Naipile na o 15 Congress. Alam mo, ang sa frustrations, Kanyari. hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo. di ba? Isipin mo yung kailangan lang makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Tama. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, yan. Walang yata nag-hearing. Ah, ganun po Dalawang ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal ha. Yung anti-dynasty ko matagal na ito eh. 8 months na ka. Ako binibilang ko eh. Kausapin niyo po si chairman. Bakit naman ka? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang ano eh? Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Sabi ko, ibang klase pa. I-agenda nyo lang, pati si speaker pa rin, guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko talagang walang mangyayari. Wala sigurong, siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Kasi nandun eh. Andun. Sa saligang batas. Kaya naisip ko para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Sen. Aimee. Wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amyenda ang Constitution. Yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. Ibig sabihin, alimbawa nakalagay, to prohibit
political dynasty. Opo. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Ayun. Pag tinanggal mo walang yung batas, as may be oo. defined by law, period na yun. Ang magiging epekto ng provision na yun, self-executory siya. Hindi ka na mangangailangan ng isang enabling law para sa ganon ay matupad mo yung constitutional order na yun. Tatanggalin mo lang. As may, kasi pag sinabi mo As may be provided as by- may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talagang mag-file ng anti-dynasty bill. Ayun. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62% doon sa baba. Patay Ano kang nangyayari bata dyan? ka, patay pero, ka naman. Sen, Amy, Talagang problematic eh. Dalawang hearing nga lang eh. Galit na sa akin eh. Hindi na ako kinikibo. ngayon po, mismong speaker, Opo, at saka ang Pangulo, mismo daw nagsusulong nito. at Seryoso daw mismong po. majority floor leader. Opo. Kakayanin ba? What do you think? Sinong nagsusulong? Speaker Faustino D. Speaker po, Majority. At saka si Sandro. Ano? Naniniwala ka naman? Seryoso? Oo, Serious naman. ba? Ang problema O, sila mga kasi- sinasabi, ako po nagsusulong. O, pagtalikod. Kunwari lang yun, ha? Ang mahirap kasi ngayon eh, dahil kasalanan rin ng media eh, kasalanan ninyo eh. Opo. Showmanship na lang eh. Kami po naniniwala. Performative legislation, nalo ako na. At least napila. O bahala na. Kayo na. Sabi nga ni Mang Dante. At ganun din yung magde-define ng party list po. Di ba? Ayun, yun. Sa Party List Yung Reform party Act. list. Nag-hearing din ako dyan. Sa awa ng Diyos, ako lang nagtsatsaga. Sa dalawang hearing, yung unang hearing, may dumating pa, nagpadala yung mga party list ng ilang abogado nila, meron silang mga kinatawan. Yung ikalawa, naku, talagang nagwelga na, hindi na sumipot, maski isa, pambira talaga. Kaya, ewan ko ba, paano ba? Pero bilang paano isa ko po sa mabubuyan? Sandante doon sa part ng party list, ano bang mga dapat itama doon sa batas natin may kinalaman sa party list? Ang isa sa dapat itama dyan, Opo. kapag wala siyang malinaw na sektor na re-representahan, Ayun, oo. huwag mong papayagan. Ang problema po kasi dahil sa kaso ng Korte Suprema, kahit non-member ka doon sa Marginal Sector Association na yun, lusot, pasok ka. Kaya, ewan ko, yun ang nangyayari. Kanya-kanyang party list. Oo, pero hanapan mo pa rin ng hanapan mo pa rin ng sektor. Kung may sector sila, Katulad halimbawa, pero hindi sila member. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Opo. Sige, banggitin na ninyo. Pero nasa Alam isang naman natin block, lahat. Opo. Sabi ko, anong sektor ka naman? Kasi kung hindi mo maituturo, kasi ako urban poor. Opo. O itong isa senior citizen. Yan, opo. Ito si mangingisda. Ayan. Ikaw ano ka? Lahat daw ano niya? Ako. Hindi laki ng advantage mo pagkabutuhan ako. ang boboto lang sa akin halimbawa Urban yung poor. kumikilala sa urban poor na Yes po. tagapagtanggol. Ito naman ang boboto lang sa kanya senior citizen. Ito oh. mangingisda, ito farmer. Opo. Ikaw anong ano mo? Lahat kanya. Pagka naman tinignan mo yung pangalan ng ano niya, talagang hindi mo malaman kung ano ibig sabihin ng pangalan ng ano. Oo. O halimbawa sinabi mo Akba. Hindi ko nababanggitin Ayan na, talaga naman. Ano nga Ustado natin sa pangalan na. Akba. Kayo talaga. Ano ba talaga ang sektor mo? Hindi, kanya lahat Sakop lang. Pwede ba yung lahat sakop mo? Wala sinasabing ganun. Ang mismong saligang batas nagsabi, labor, kanya, urban poor, sinasabi. Marginal sectors dapat eh. Marginalized nga eh. Dalawang operative boards ang kailangan, sabi niya. Underrepresented, Yan. marginalized. Marginalized. Oo. Kayo, marginalized ka ba? Underrepresented ka ba? Aha. Lahat na. Underrepresented daw po yung kontratista. Kukunti lang siguro kayo sa bilang, pero iba yung ano nyo. Marginalized daw Ang ibig eh. ko sabihin, paano mo i-represent ang kabuuan ng sektor? Doon lang mali na eh. Napakalawak Mamili ka ng isa. Pero matinik na sila ngayon. Bilihan na ng sektor. Ayan, Oo. identified sa sektor. Kaso, hindi naman membro. Talagang hindi membro. Pero, aywan, nalakad kasi yata naman, pumayag yung Korte Yung Suprema Korte doon. Suprema naman kasi sabi niya, hindi naman kasi kinakailangang mahirap yan para siya ang kumatawan sa mahihirap. Yes po. Kasi dating mahirap yan, nag-graduate na lang sa kahirap. Yumaman naman na niya. Nag-graduate, yumaman Di ba? naman ng So, bagay, totoo naman di ba? Meron ako Correct. nag-graduate talaga. Pero paano mo kanyang i-represent yan kung hindi ka naman talaga, yung advocacy mo, wala naman dyan. Malayong malayo. Malayo. Halimbawa, contractor. Ayan, opo. O ang represent niya, construction workers. Oo. Ay, di namamayagpag naman daw po sa kamera yung mga yan. Hindi okay pa rin, makapangyarihan daw po. Ang butante yata niya, kapwa niya ng mababatas. Di ba? O, wala ka namang nakitang panukalang batas na nagsulong siya para sa mga construction workers eh. Bagay. Halimbawa, meron Halimbawa siya. ngayon. Halimbawa, meron Sila, siyang ganito. panukalang batas. Oo. Lahat kanya ng construction workers, bigyan lahat ng mga basic tools. Ayan, oh. Tilyo, lagare, Accident insurance. Yan, ako Di ba? po. Wala eh. Yung mga kailangan Opo. talaga. Pero lahat ng flood control projects nakuha nila. Nako po. Ay, may malaki makapangyarihan nga po. Ano, sektor ba niya yun? Oo.
So medyo- Kabaliktaran nga eh. apat lang yung bill na ginagit. Ngayon mukhang din dalawa ito. Hirap na yung mailusot, ano? Parehong, ano, Ay, nako. Dynasty, ano pa? Oho. Yung sa party list. Party list. Party list. Opo. yung kadena. Yeah, yung napakita kadena. natin. Kasi medyo Oo, lumusot pero yun. ako nagdududa ako, lumusot nga. Ang kaso, ma-implement ba? Kasi napakababa ng kanilang implementation disbursement rate. Nasa 23% lang. Nung last year, itong taon na to, 2025. Ang DICT ang sinasabi mo. Hindi, yung DepEd po. DepEd. Yung DepEd po, yung construction of school buildings, di ba 22 classrooms lang? Opo. Talagang inamin naman ng DPWH, so bale 23% lamang ang naisatupad dun sa 29 billion. Hindi nila magastos. Pera na, naging bato pa. Yun na nga. Kaya nga, kung 29 billion, di nila alam gastusin, paano pa kung 80 billion? Kahit wala namang tututol na kailangan natin ng mas maraming school building, ma-improve yung edukasyon, lahat, talaga bang budget ang problema o may iba pang problema? Yun ang issue. Hindi nga nagagastos eh. Pero ngayon po binigyan yung DepEd ng 1 trillion mahigit, di ba? Kaya nga, laki-laki ng budget nila eh. Kaya Malaki po nagtataka yan. na ako eh. Kasi naman sa saligang batas, Dapat ang pinakamalaki education talaga, ang mas pinakamarami ang kanyang share sa budget. Tama naman. Pero hindi ba sinahanapan? Dapat ikaw rin ang may pinakamarami accomplishment? Correct. Dapat. Di ba? Oo. Ikaw ang pinakamaraming budget, kaya dapat yung budget na yan, nagamit mo sa paraan Yan, na na-utilize ikaw pa rin mo. ang mas maraming. Paano yung 22 classrooms? Pinakamagandang accomplishment ba yan? Ako po, ano ba yan? Nabigla po si Secretary ano ata nung nireport. Ay, ito naman talaga ito. Nagulat talaga. Ang totoo, yung mga classroom na yan, yung huling massive school building program, hindi ko naman pinagmamayabang, fact naman to, sa ilalim ng ama ko, yung first term niya, opo. yung kung maaalala pa ninyo, naaabutan naman natin yan, Nelson at Matutante. Yung Yung mga Marcos Marcos type. type prefab schools. Ayun. Talagang kinontsaba niya lahat ng mga steel works, no? Yung Marsh Steel, Ismael Steel, kung ano-anong steel. Tapos, parang Lego yan eh. Parang tupi-tupi lang yun, tapos siniship out. Tatayo kaagad. Sa loob ng 2 linggo, Meron na. mapapatayo ng mga iba't ibang eskwelahan sa community-based. So, ang unang-una, ano ba talaga ang plano para magkaroon tayo ng kadena nga? Dahil hindi ko pa rin maintindihan, ano ba yung plano? Unang-una, dapat may new technology, katulad nga ng prefab. Ngayon, mas magaling na. May mga modular, may kung ano-anong bakal, mga foam concrete, lahat built-in na, naka-formworks. Ang dami-daming technology, alin ba dyan? Pagkatapos yun, noon, ano ba talaga yung priority? Kasi sabi na, LGU na lang bahala. Siyempre, lahat ng mayor, pipila dyan. There are many issues na parang nagugulan ako, pati yung teacher. Kasi ang sekreto ng quality education, alam naman natin, teacher. Ay, yes po. Diyan talaga umiikot ang quality education kahit saan sa mundo. At kahit anong ganda ng school building mo, kung yung teacher mo, underpaid, underqualified, overworked, naku talaga naman. Paano tayo aahon dito? Ang isa pang last na napag-usapan natin para maubos natin yung apat, ano? Opo. Yung Independent People's Commission Act. Oy, nalito talaga ako dyan. Manong Dante, paano ba yun? Nung una, sabi ni Babe Singson, nung umalis siya ng ICI, bigyan daw ng ngipin at budget at Yes. sariling tauhan ang ICI. Tapos, si Secretary hindi, Ombudsman Remulla yata nagsabi na 2 buwan na lang yan. Yeah. Kasi ikakaso na yan, i-charge na ng Ombudsman. Pagkatapos noon, nagbigay na naman ng budget ng 41 million yata, 40 or 50. Ayun, may budget na siya. Pagkatapos noon, anong next na sinabi? May batas na dapat Oo, gawin. nga po. Parang, alam ba natin ang gusto natin? Bakit pa iba-iba? Saan ba tayo patungo? Yun nga rin ang gusto kong itanong sa iyo eh. Talaga? Distant sister lang po ako. Tayo talaga. Kasi alam mo, dikit-dikit talaga yung Kinukulo problema. na eh. ako. Dikit-dikit talaga. Katulad nung binabanggit niya kanina, yung sa education. Wala ngang mababa ang sweldo ng teacher. Yes. Di ba? May pamilya din siya. Paano siya makapagtuturo ng mabuti? Pag hindi nakapagturo ng mabuti, yung tuturuan mo, talagang wala rin. Yun naman tinuturuan niya rin. Minsan wala rin makain. Ano? Stunted din yung mga bata. Katulad pinag-uusapan namin sa Senado, napakarami nito. Kapag pala yung isang bata ay hindi mo na subaybayan, yung first 1,000 days niya, importante pala yun eh. Kapag sumablay doon, naging stunted yung bata, kahit ano pang gawin mong intervention, mahirapan Wala na, hindi na- sayang na yung ano ng Hindi na gobyerno. makahabol yun. 30% smaller ang utak. Hindi na lalaki sa ganun pala, 100%. So, 70%. So, umpisa pa lang, lagpak na. Wala pang fighting Wala na, 75. yun ang, mahirap. Kahit siyempre, kahit nga gusto mong tulungan, dapat mo naman talagang tulungan.
Pero mawawalang bisa rin yung tulong mo eh. Kasi nga, arkabyado na eh. Doon sa BICAM, napagkasunduan na po ba kung talagang live stream o kasi parang ayaw po yata ng counterpart yung sa camera, live Ano, stream. maangal, ewan ko kung bakit. Kasi ganun ba? doon sa mismo BICAM, alam naman ninyo, picture taking lang yun. Ba't sila tatakot doon? Patika lang yun. Mga kasunduan na nasa likod. Ewan. Pero mukhang tuloy na daw yung live stream, 2 o'clock tomorrow Ayun. sa PICC. Ewan ko kung gano'ng kadaming tao, ba't PICC? 2,500. Para sa isang hotel lang dito sa... Ayan na, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Tapos, 2 o'clock daw, kaso hanggang ngayon, wala pa kaming matrix ng disagreeing provision. May 1,000 yung pahina nun. Yung binigay sa amin, sa Senate version pa lamang, nasa 1,600 pages. DPWH pala. Wow, grabe. Oh. Kaya nga, ewan ko, ano bang gagawin namin bukas? Baka picture taking na ulit. Aray ko. Pero may deadline eh, no? December 24, 23 ata. 22 daw. Ay nako, sabi ko pa paano yan, extend ng schedule namin dahil sabi bibigay daw ng December 20 samantalang last day natin December 17 po, no? Hindi, pero nung focus In-extended. tayo, sinasabi ni Senate President, baka yung December 22, ng ratification. Ano ba yun? Yung parang may ano yun? Pre-enrolled bill and Pre-enrolled, ratification oo. at the same time. 22 ha? Sipin mo ha? Sipin mo ha. Pero ano po? Kaya wala ng tulugan yun, magsi Sabado tsaka Linggo. Ganun Sabi niya, po. kaya okay lang. Sabi ko, huwag na lang. Kaya pala ayaw nyo na sumama, Sen. Wala na Hindi naman ako vice chair eh. Ganun po.